Narito na ang detalye ng mga balitang nakalap ng iMinds Philippines. LTO personnel sa NCR na bumutas sa driver's license ng isang residente ng BARM at nagsabing peke ang hawak nitong lisensya, kakasuhan ng MOTC BARM. Title 2 ng proposed Bangsamoro Revenue Code, hinimay muli ng Ways and Means Committee ng BTA Parliament. Pagbabawal sa mga payong-payong na mamasada at kumuha ng pasahero sa National Highway, pinaiigting ng Traffic Enforcement Unit. Vendor sa supermarket ng Cotabato City nanawagan sa lokal na pamahalaan na bigyang pansin ang kanilang sitwasyon dahil lugi na umano pagnanakawan pa. Paghahanda sa halalan sa Mayo at seguridad sa bayan, tinalakay sa kauna-unahang Municipal Peace and Order Council meeting ng Pahamudin. At Northeast Monsoon at Shear Line, dala ang maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Pag-asa, walang binabantayang LPA sa loob at labas ng PAR. Hindi naman pwede na we just decommission na wala naman. Kailangan masunod kung ano yung proseso. We are talking about here 80 billion a year. Every individual in the whole region of BARM want development, and that's the reason why we ratified the BOL. That was the dream of each and everyone living in the Bangsamoro. Gusto pang paalisin sa kabila ng sincero na pagmamahal. Panahon na ba para reviewin at pagtibayin ang mekanismo na sumasaklaw sa galaw ng AFP at MILF? Para maging isang dominant political party ang Partido Federal ng Pilipinas. Committed to learn more about law, to learn more about society, how politics works, and how justice can be delivered. Assalamualaikum, mapya magabi sa Lacano, Langon. Magandang gabi. Araw po ngayon ng Biyernes, sa buwan ng Enero taong 2025. Ako si Lirio Bompat at narito na ang detalye ng mga balitang nakalap ng iMinds Philippines. Kakasuhan ng Bangsamoro Land Transportation Office ng Ministry of Transportation and Communications BARMM ang LTO personnel na bumutas sa driver's license ng isang residente mula sa BARMM at nagsabing peke ang hawak nitong lisensya. Hinimok ni MOTC Minister Paisa Lintago ang lahat ng may hawak ng driver's license mula sa BLTO BARM na kunin ang pangalan ng mga traffic enforcers o personnel na magsasabing fake ang issued driver's license ng BLTO. Narito ang report exclusive. Ito ang larawan na ibinahagi ni Junior Colilong sa kanyang Facebook account, ang binutas na driver's license. Bagamat deleted na ang naunang post na ito, nagpapasalamat naman si Colilong sa panibagong post na narisolba na anya ang lahat.
Sa exclusive interview ng iMinds Philippines kay MOTC Minister Paisa Lintago, sinabi ng opisyal na hindi na bago ang usapin at matagal na anyang naresolba ang isyong ito sa dalawang Memorandum of Agreement na nilagdaan ng BLTO, MOTC, LTO National at DOTR. That is an isolated incident. Because why now, ngayon lang na-brought out yan. Actually, the non-recognition was brought out nung mga 2023, first quarter of 2023, pero nawala because it was resolved in the national government. So, for so many months, ngayon lang na-brought out yung biglang dumami yung issues sa non-recognition. Sabay-sabay pa. Doon ako nagtaka. Doon sa sabay-sabay pa, the first week of the year, nagsabay-sabay pa yung issue. So parang yun ang ginawang pang bagong taon na salubong sa amin dito sa MOTC. Ayon sa opisyal, hindi makatarungan ang ginawa ng LTO personnel na nagbutas sa driver's license ni Colilong. It's very, very unfair. Firstly, the issue of recognition, it was been resolved in the national level. A matter of fact, there was already a memorandum of agreement that we signed, not only with the chief of the LTO National, but with the Secretary of Department of Transportation. When we signed the agreement that they will recognize the issuances, not only on the driver's license, but also of the registration of motor vehicles. Dagdag ni Attorney Tago, naresolba na ang ganitong issue noon. Actually, this is part of the agreement in the peace talks. It was incorporated in the Public Act 11054 that the BARM that the soon to be established BARM government is authorized to issue license permit and franchises maski sa mga barko, sa mga aeroplano, ganun. So yun, that is the basis of us of issuing. So it was brought out to the attention of the IGRB. Doon nagsimula kasi yun nga may mga non-recognition noon. So it was taken up in the intergovernmental relations body. Both the national and the BARM government were represented there. So kaya nakapag-usap kami through the IGRB. Nakapag-usap kami with our counterpart in the national, si Secretary Bautista, and the executive directors of the Land Transportation Office. Kasunod nito, sinabi ng MOTC na kakasuhan nila ang personnel na bumutas sa driver's license ni Colilong at nagsabing peke ito. We will file damages against them regarding that. So we will building up case. Nakausap ko rin yung mga legal dito sa MOTC. We will file definitely we will file a case against that individual. Pangalawa, on the law enforcers that are not recognizing our issuances, sinasabing fake, papailan din namin ng kaso for malicious intent, misfeasance, malfeasance, for violating the law. Kasi sinasabi nila fake. If it is fake, bakit hindi mo hinuli yung tao, kinulong mo? Sinasabi ko nga, kung nag-issue kami dito ng fake documents sa opisina, dapat nyo-read na ito ng NBI. Diba? Bawal ka gumawa ng fake, especially public documents. Sa buong BARMM, mayroong mahigit 29,000 holder ng BARM-issued driver's license. Hinimay muli ng Ways and Means Committee ang Title II ng BTA Parliament Bill No. 286 o ang proposed Bangsamoro Revenue Code sa pagpapatuloy ng pagdinig sa panukalang batas. Usapin sa mga ginamit na termino, administration ng regional taxes, deputization ng local government units, digitalization ng tax collection at real property tax ang tinalakay sa pagdinig. Idetalye mo, Naptali Bendol.
Usapin sa mga ginamit na termino, administration ng regional taxes, deputization ng local government units, digitalization ng tax collection, at real property tax ang tinalakay sa pagdinig ng komite araw ng Huwebes, January 9. Napasailalim ang mga usaping ito sa mga probisyong sakop ng Title II ng Parliament Bill No. 286. Mayroong mahigit 400 provisions ang panukalang batas, kaya binigyang diin ni Ways and Means Committee Chair Pai Salintago ang kahalagahan ng malinaw na kahulugan ng regional taxes. Nagbigay naman ng rekomendasyon si Mindanao State University Marawi Professor Amanuding Ismael, consultant para sa BRC, ang shifting responsibility para sa tax enforcement sa mga LGUs sa iba't ibang level ng provincial, municipal at barangay. Ang decentralization ayon sa profesor ay magpapalakas sa local governments at pagpapataas ng efficiency sa tax collection. Dagdag sa rekomendasyon ng opisyal ang pagproseso ng tax payment sa pamamagitan ng accredited banks. Target ng komite na isapinal ang deliberasyon sa Maynila sa susunod na linggo at nakatakda nitong ipresenta ang report sa resumption ng regular session ng BTA ngayong Enero o Pebrero. Pinaiigting ng Traffic Enforcement Unit ng Cotabato City ang pagbabawal sa mga payong-payong na mamamasada sa National Highway. Ayon sa TEU, pinahihintulutan lamang na mamasada ang mga ito sa mga barangay. Idetalye mo, Joelyn De La Cruz. Matagal nang ipinagbabawal ang pamamasada ng mga payong-payong sa mga pangunahing lansangan sa lungsod, maaari lamang silang mamasada sa kanilang barangay. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Ruel Zafra, ang hepe ng Traffic Enforcement Unit, matagal nang ipinagbabawal ang pamamasada ng mga payong-payong driver sa lungsod maliban na lang sa kanilang mga barangay. Bukod sa mahal maningil ng pamasahe, ang mga ito ay nakakasagabal sa traffic. So napansin kasi natin na halos nandito na sa mga pangunahing lansangan itong mga payong-payong. Actually, humanitarian consideration dahil hanap buhay yan, dapat nandyan lang sila sa mga looban, sa mga barangay. Dahil itong mga pangunahing lansangan nga dito sa downtown and the highway kasi, may mga authorized na mga PUB, PUJ, and the tricycle na kumbaga may mga binabayaran sila na franchise. So regulated din ang mga pasahe ito nila, no? And then here comes mga payong-payong, hindi sila regulated, walang prangkisa. Then may mga reklamo na malaki ang sinisingil o dahil dyan. So nag-conduct tayo ng operation kasi nga nagkakaroon na rin sila ng mga illegal terminal na nagkukos din minsan ng sikip sa kalsada. Dagdag pa nito, maraming beses nito silang pinagbigyan ng TEU o Traffic Enforcer Unit. Dapat anya magkaroon ng mas matibay na disiplina, kaya mas pinaigting nila ang operasyon na yung dapat lang allow sa lansangan, yun lang ang pwedeng mamasahero. Lugi na pagnanakawan pa. Ito ang post ng isang vendor sa supermarket ng Cotabato City. Nanawagan ito sa lokal na pamahalaan na sana'y mapansin sila sa kanilang kalagayan. Umani na rin ang reaksyon ng post ng vendor sa social media. Tinungo ng news team ang palengke at nakausap ang market administrator. Pinasinungalingan naman ito ang sinasabing nakawan. Idetalye mo, Joelyn De La Cruz. Nagsusumamo ang vendor na si Maria Rose Mafranca sa kanyang Facebook post na sana'y mabigyan sila ng pansin ni Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw. Ayon sa post, lugi na umano pagnanakawan pa. Marami na rin daw nagsilabasan ng mga vendors dahil sa sobrang lugi. Nawawala na rin umano ang mga dating customer dahil hindi na nabalik ang mga dating pwesto umano sa loob ng palengke. Hindi na rin nakakabayad ng lisensya dahil sa sobrang lugi. Tinungo ng news team ang vendor pero wala ito sa pwesto nila. Sinubukan ng news team na makuha ang pahayag ng iba pang vendor pero tumanggi sila na magpa-unlock ng panayam. Nakausap ng iMinds Philippines ang market administrator na si Salabi Makakuha. Pinasinungalingan nito ang sinabing nakawan. Base po sa investigation kanina o kahapon pa ng ating chief security na naka-assign dito sa Mega Market, parang walang lumalabas na report galing mismo sa mga vendor na may naturang may nangyari na gano'n. Ang ginawa ng ating chief security kanina, kaagagapan dito na
para kausapin yung naturang vendor. Ang problema sa kanya, pumupunta lang siya sa market tuwing madaling araw hanggang alas 7 daw ng umaga. Kaya nga, ilang beses na kami nagpapaliwanag o kinukumbinsi yung ating mga vendor na base sa ating batas, sa ating market code, huwag masyado damihan yung mga paninda na dadalhin dito sa loob. Bawal po kasi ang tanging pwede lamang nila dalhin sa kanilang mga stall is yung pwede nila maibenta within the day or yung pwede nila mabenta sa isang araw. Ang nagiging problema kasi namin, imbis na yun ang gagawin nila, ginagawa nilang bodega, yung ating mega market, which is bawal po. Ilang beses na namin ipinapaliwanag sa kanila. Sinabi ni Makakuwa na kung may mga problema sa palengke, huwag agad mag-post sa social media, mas mainam anya na agad makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan upang mabigyan ng solusyon ang problema. Sa mga kapatid namin na mga vendor dito sa mega market, kami po'y nakikiusap. Kung may mga problema po kayo, nandito lang kami. Araw-araw, oras-oras, nandito kami kahit hating gabi. Ang nagiging problema lang kasi natin dito sa mga kapatid natin, ng mga vendor, instead na sa amin mag-report o sa ating mga security magpunta para iulat yung mga nasabing pangyayari, hindi sila pumupunta, bagkus sa social media sila tumatakbo. Which is, ang pwedeng makatulong sa kanila is yung market administration or yung mga security mismo para tayo mismo ang mag-report sa kapulisan para imbestigahan. Inilatag sa kauna-unahang Municipal Peace and Order Council meeting ng Pahamudin Municipality ang mga usapin sa paghahanda sa halalan at seguridad ngayong darating na May 2025 elections. Sinabi ng COMELEC, nag-ikot na sila sa 12 barangay sa bayan para sa information dissemination at tinuturuan din ang mga residente sa paraan ng pagboto. Idetalye mo, Joelyn De La Cruz. Nagharap ang mga appointed officials ng Pahamudin Municipality at mga law enforcement unit kasama ang COMELEC sa kauna-unahang Municipal Peace and Order Council meeting ang 9 ng Enero sa lungsod ng Cotabato. Sinabi ni Police Lieutenant Colonel Julhamin Asdani at ng ABC President ng Pahamudin Municipality na si Johan Sinarimbo na gagawin nila ang lahat para magkaroon ng mapayapa at matiwasay na eleksyon sa bayan dahil ito ang kauna-unahang eleksyon ng lugar. Na-invite tayo ng municipal government ng Pahamudin regarding nga rito sa ating Municipal Peace and Order Council. Actually, ito yung kauna-unahang na Municipal Peace and Order Council meeting. So ngayon, ang agenda lang naman dito is yung ating pag-uusapan about sa maintenance ng peace and order ng munisipyo. Yung area naman po ng Municipality of Pahamudin is generally peaceful. Yun nga, meron tayong ginagawang mga intervention, yung ating crime prevention. Kasama dyan yung ating LGU from Pahamudin, yung ating mga force multiplier at yung ating partner sa Armed Forces of the Philippines. Bilang ABC po, since na majority naman doon sa ating mga punong barangay ay nakikinig, at maayos naman yung relasyon natin sa kanila at regular naman yung pagkikita at pagmi-meeting, ay ito na rin yung namin, yung advokasya namin dahil ito yung nakasanayan namin nung nasa North Cotabato pa kami na isang matiwasay at mapayapa every time na magkakaroon ng election. So yung orientation ho namin bilang mga kapitan ay dala-dala ho namin. Kaya ito na rin yung panalangin namin na sana yung nakamulatan namin na tahimik na eleksyon sa North Cotabato ay madadala namin sa aming mga respective barangays. Kaya lagi ho yung pag-uusap, at lagi po yung pagkokonsulta na binibigay natin sa ating mga security sector at sa ating mga leader, doon sa mga information pag may mga challenges. Nag-ikot na rin ang COMELEC personnel sa bayan para turuan ang mga residente sa lugar sa paraan ng pagboto.
Sa ngayon ma'am, meron kaming barangay to barangay ng ACM demonstration or roadshow at saka voters aid para ma-enlighten yung mga botante natin para doon sa machine na gagamitin for the 2025 election. Sa 12 barangay ng Pahamudi, nakaka-5 barangay na po kami. Next week, may schedule din kami this Saturday to barangay. Next week, mayroon din. So parang this January lang kasi yung machines for sa mga offices ng COMELEC. So inshallah, matatapos po namin before mag-end ng January. Gayun din ang acting election officer ng Pahamudin na si Jomera I. Abulais na nananawagan na sana maging matiwasay ang takbo ng eleksyon ngayong Mayo. Dagdag rin nito na nag-ikot na sila sa 12 barangay ng Pahamudin upang madrayran, upang maturuan ang mga botante, upang paano gamitin ang machine at bumoto. Nagdadala pa rin ng maulap na kalangitan na may pag-ulan ang shear line at northeast monsoon na nakakaapekto sa ilang bahagi ng bansa. Alamin natin ang ulat panahon mula sa ating iWeather Center. Sa weather bulletin mula sa Pag-asa, makikita sa ating iWeather Center, 2 weather systems pa rin na nakakaapekto sa bansa. Ang shear line na nakakaapekto sa eastern section ng Southern Luzon at Visayas. Asahan ang dala nitong maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan. At ang northeast monsoon na umiiral naman sa northern at central Luzon. Asahan rin ang dala nitong maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan. Walang namomonitor na bagyo o low pressure area ang Pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas, sa Cotabato City, maglalaro ang agwat ng temperatura sa 24 to 32 degrees Celsius at nasa 80% ang chance of rain. Sa Maguindanao, papalo ang agwat ng temperatura sa 23 to 31 degrees Celsius at nasa 60% ang tsansa ng pag-ulan. Sa Cotabato Province, maglalaro sa 23 to 29 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 50% ang tsansa ng ulan. 25 to 31 degrees Celsius naman ang magiging agwat ng temperatura sa Davao City bukas at 50% ang chance of rain. Sa Cagayan de Oro City, papalo sa 25 to 30 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 60% ang tsansa ng pag-ulan. 23 to 32 degrees Celsius naman ang inaasahang magiging agwat ng temperatura sa Zamboanga City bukas at 60% ang tsansa ng ulan. Ang Lanao del Norte papalo bukas sa 23 to 29 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 80% ang tsansa ng pag-ulan. Sa Lanao del Sur naman ay makakaranas ng 18 to 24 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 30% ang chance of rain. Ang araw ay sumikat kaninang 6:24 ng umaga at lumubog ng 5:43 ng gabi. At yan ang latest mula sa ating iWeather Center. At yan ang detalye ng mga balitang nakalap ng iMinds Philippines ngayong araw ng Biyernes, Agis sa buwan ng Enero taong 2025. Muling balikan ang mga ibinahagi naming balita sa aming FB pages, iMinds Philippines at Detalye. Gayon din sa aming YouTube channel, iMinds Philippines. Bisitahin din ang aming website sa www.imindsphilippines.com. Mapapanood nyo rin kami sa aming TikTok, Twitter at Instagram accounts. Hanggang sa Lunes, ako si Lirio Bompat na nagsasabing bawat araw, bagong kaganapan, bagong impormasyon, bagong kaalaman. Ano man ang hamon na ating kaharapin, manatili po tayong matatag at masaya, kapit lang sa Kanya. Magbalik tanaw po tayo sa kasaysayan dahil bahagi po ito ng ating kahapon, kasalukuyan at hinaharap. Kaya makinig, magtanong at magbasa dahil iba na ang may alam. Ako si Lirio Bompat. Maraming salamat, magandang gabi at happy weekend. Craving a perfect cup of coffee, a refreshing sip of tea, or a scoop of heavenly ice cream? Look no further than Black Scoop Cafe in Awang Tatuodin Sinswat, Maguindanao del Norte. Our exclusive drinks are expertly crafted to leave a distinct mark of quality in your mind. With a passion for branding, we put our heart into every detail, ensuring an unforgettable experience for you. Indulge your senses and elevate your taste buds with our wide selection of artisanal coffee, exquisite tea blends, and irresistible ice cream creations.
Every sip and scoop is a masterpiece, handcrafted to perfection using the finest ingredients. At Black Scoop Cafe, we're passionate about bringing you the best of the best. Visit Black Scoop Cafe, the ultimate destination for coffee connoisseurs, tea enthusiasts, and ice cream lovers. Find us in Awang Tatuodin Sinswat, Maguindanao del Norte. And experience the joy of exceptional flavors that will leave you craving for more. Black Scoop Cafe at Rad Arcade, Awang Branch, Tatuodin Sinswat, Maguindanao del Norte. Elevate your coffee, tea, and ice cream experience today. Treat yourself to a guilt-free indulgence, the healthiest, the most innovative, and delectable avocado treats from Avocadoria. Now swirling in Cotabato City, try their best-seller Avocado Lover. If you want to shake the heat off, try their Avocado Dark Chocolate Shake, Avocado Coconut Keto Milkshake, and Avocado Barley Shake. Blow off some steam with their light ice cream and Avocado Señorita Drumstick, Avocado Ice Cream Cheesecake, Avocado Century Ball Ice Cream, and Dark Mocha Avocado Praline Cake. Also available, Nachos Beef Guacamole. Spread sweetness and happiness with Avocadoria. Now swirling at Branch 1 City Mall, Cotabato. Open from 9 a.m. to 8 p.m. Branch 2, Notre Dame Avenue, Cotabato City. For orders and deliveries, please call 0995-965-6755 or 064-421-5921. Sa STI, high-tech ang facilities. May real-life training at pwedeng mag-aral anytime and anywhere to make students job-ready. Para sigurado ang future mo, choose STI. A healthy living starts with healthier teeth. And Happy Teeth Dental Clinic is happy to serve you. They offer dental consultation, oral prophylaxis or cleaning, fluoride application, tooth restoration or pasta, diastema closure, veneers, tooth extraction, third molar surgery, or odontectomy. Well, worry no more of your denture because they also offer plastic denture, Flexit, casted glass, metal framework, porcelain fixed denture, E-Max crowns, and zirconia crowns. For other services, they also offer root canal treatment, periapical x-ray, bleaching, whitening, conventional orthodontic, self-ligating orthodontic, ceramic orthodontic, myofunctional orthodontic, conventional retainers, lingual retainer, mouth guard, space maintainer, palatal expander, and inclined plane. Visit Happy Teeth Dental Clinic at their maternity branch, Cotabato Puriculture Center, and General Hospital Foundation, Don Rufino Alonso Street, Cotabato City, and at their Almonte branch, Unit 1, 2nd floor, H&J Building, Almonte Street, Cotabato City. For appointments or consultations, you may call or text 0926-2364862 Maternity Branch or 0936-9569-694 Almonte Branch. See miracle in life every day. Smile. Don't forget, healthy teeth, happy teeth. Visit Happy Teeth Dental Clinic now. Naghahanap ba kayo ng abot kaya at sulit na car service center? Well, find
finding no more dahil sagot kayo ng Elite Auto Hub. Elite Auto Hub offers the following services: car wash and motor wash, buffing, waxing, auto detailing, steam cleaning, asphalt removal, collision repair, automotive insurance claims. Habang nag-aantay naman kayo, pwedeng mag-relax sa kanilang Decaf Coffee Shop. Enjoy their hot drinks, iced coffee, at iba pang mga inumin. At kung medyo feeling hungry, they also serve all-day breakfast meal, rice bowls, at appetizers. Elite Auto Hub, located at Doña Teresa Street, Poblacion 4, Cotabato City. Open from 8 a.m. to 6 p.m.